Dapat hindi natin ikahiya kung ano yung totoong life natin. Si Papa to mamaya ka. Wala pa. Ay, sagot na naman. Ay. Good morning guys! Welcome to another vlog. Ipakita ko para sa inyo yung mga dahon dito kasi nga nag-start na silang mga lingsing. Ayan. Kasi in 1 month, kadami na tong mga dahon na to. Si Edie, 2 weeks din siyang hindi pumasok sa school kasi nga nagkaroon siya ng ubo, sipon. Pero yung malala talaga is ano siya, nagsuka at saka nag-diarrhea. So ngayon lang ulit siya nakapasok sa school. So ganito talaga dito pag pasok ng spring. Halos lahat mga bata dito nagkakasakit. So yan yung mahirap sa malamig na lugar. Habang wala pang dahon tong mga prutas natin dito sa labas, papakita ko sa inyo kasi nga in 2 months, mga May siguro, may mga dahon na to. As you can see, ayan oh, may mga bulaklak na, ayan. Ito po yung bulaklak na tumutubo siya every spring. May mga bulaklak kasi na hanggang ano lang siya, summer. Tapos hindi na siya tutubo pagdating ng spring. Ayan. Ang ganda ng bulaklak oh. Alam nyo dito sa Romania guys, dito lang ako nakakita ng sobrang gaganda ng mga bulaklak. Ito yung kagandahan dito sa Romania. Every spring, ang daming bulaklak talaga. Ito oh. May dahon na. Ipakita ko sa inyo yung puno ng apple dito sa harap ng gate. Yan yung puno ng apple. Na pag namulaklak siya parang plastic rin. Sobrang ganda. Nagustuhan ko yung bulaklak nito. Tingnan yung mga puno sa kapitbahay oh. Start na silang mamulaklak. Punta tayo doon sa garden, mag-walking din tayo no. This time, maganda siya ilakad-lakad, i-walking kaya hindi siya masyadong malamig. Dito nakapagtanim na rin si mama ng strawberry, si Katyusha. Ayan. Maglakad-lakad tayo guys kasi nga health is wealth. Hindi ko kasi ito magawa during winter time kasi sobrang lamig. Pag mga ganito na yung month, hindi na siya masyadong malamig. Pero pag spring guys, bumabalik pa yung lamig. Kaya hindi pa ako magtanim ngayon ng mga gulay kay mamamatay siya ba. Alam nyo na yung seeds natin sa Pilipinas is sobrang sensitive sa lamig. Sayang. Kaya pag magtanim ako ng gulay, siguro mga May na. Tingnan natin. Sayang din kasi pag magtanim tayo ng late, baka maabutan din siya ng winter ba. Like yung sayote ko. Wala. Pero at least yung sayote, nagulay ko rin yung mga talbos. Itong part dito is ningal ako para to sa aking mga biyanan. Tapos itong part na to is para to sa akin. O yan, di ba? Minigyan tayo ng lupa para mabisi rin tayo ba sa summer. O di ba? Hindi tayo maboring. Kaya ito lang talaga yung happiness ko dito guys tuwing summer. Kaya pag winter, nasa loob lang kami ng bahay. Buti na lang may malaking lupa itong mabinan ko. Bawal pala namin tong apakan kasi nga nabungkalan namin to. Sobrang lambot na yung lupa dito. Kulang na lang to sa tanim. Mga manok oh. Punta muna tayo doon sa Manukan. Pakita ko rin sa inyo doon yung puno ng wax cherry. Kay, syempre yung mga baguhan, ang dami nating bago dito sa ating Facebook page. Para din makita nila. Yan na lang yung natira sa kahoy namin.
Alam nyo, pagsapit ng winter, sobrang arrange yan. Arrange sa aking biyanan. Pero ngayon, kalat na. Dapat hindi natin ikahiya kung ano yung totoong life natin. Ito yung manukan. Malaki rin yung space nila dito. Pero ito na lang yung manok ni mama. So, nakasurvive yan sila sa lamig. Oh, manuhi ka ba din eh? Yan oh. Ayan, may bulaklak na. Diba? Sobrang hanga talaga ako sa puno na to. Grabe, makabunga. So, yan lang naman guys yung update natin. Buti na lang sinipag ako mag-vlog. Kasi minsan din kasi is parang tinatamad na rin mag-vlog ba? Dahil sa weather dito. Sa followers namin, gusto ko lang magpasalamat sa inyo palagi. Maraming salamat talaga sa inyong suporta. Yan, we love you all. Thank you for watching!